Ayan. So, nandito na tayo sa second part ng video natin wherein from our first part is ang ginamit natin is we added all inertias ng mga present na shapes. So, in this case, ang gagawin natin is yung magsusubtract tayo ng mga shapes dun sa figure natin. So, drawing muna natin yung figure. Ay, nandito na pala yung figure, nakashow na sa screen. So, yung figure na yan, kung mapansin natin is, di ba letter I siya? So, kung mapansin natin, pwede tayong bumuo ng rectangle dun sa I-beam natin. So, ito yung I-beam. Litan ko na lang. Ala, hindi pantay. Kunyari yan. Kunyari pantay. Sa angle lang ng camera, hindi siya pantay. So, di ba I-beam siya? So in this case, pwede tayo mag-drawing ng malaking, eto na lang, palitan natin ng color. So, meron tayong malaking, hindi pala siya kita. Meron tayong malaking rectangle. Okay? So, eto, yung shaded part is yung kailangan natin makuha. Yan daw yung kailangan natin makuha na value ng inertia natin. So, pwede natin gawin is i-consider natin yung buong area, which is yung rectangle, and then i-subtract natin tong mga hollow na areas. Okay? So, gawin natin yan. So, let's label yung pinakamalaking shape natin na rectangle as area 1. So, area 1. Okay? So, since ito, ang dimensions daw nito ay 30 plus 250 plus 30. Ayan. Tapos yung sa taas naman is 240. Okay? So, area 1. So, ganun ulit sa pagsusulat. Base times height. So, 240 times 30 plus 250 plus 30, which is 310. Okay? So, equals 240 times 310, 74,400 mm square. Sensya na kung medyo tabingin. Here. Ayan, putol pala sa cam. And then, for our area 2 and then area 3, i-consider lang natin tong hollow na sections natin or shapes natin. So, area 2 and then area 3. Pero since ano kasi siya, symmetrical, we can assume na si area 2 is also equal kay area 3. So, area 2, hindi pala assume. We are sure na si area 2 at area 3 ay equal. So, ganun ulit. Ano yung base natin? So, binigay naman sa figure na 13. Etong ano na to, yung part ng web. So, if 13 siya, i-subtract lang natin siya kay 240. Tama? So, pakita natin. So, 240 minus 13. Ngayon, itong 227 na value na yan, is ito yan. Pinagsama na length niyan, ay na width niyan. Or yung base niyan. Pinagsama. So, divided by 2 mo lang. Ayan. So, ayan yung base. So, 113.5 times ano yung height natin. So, ang height lang natin, ano ba nakalagay doon, which is 250. So, ang area 2 at area 3 natin ay equal sa 28375. So, balikan lang natin yung ginawa natin kanina. So, 'di ba ang ginawa natin, store natin yung area, yung I1 tsaka I2. Ganun din dito. So, area 1 tsaka area 2. Gawa natin ng I1, I2. So, I1, I2. So, medyo bibilisan ko na kasi medyo na-explain ko na siya nung first part.
So for I1, I2, ganun lang ulit, 240 times 310 cube all over 12. Store natin siya kay A. So si I2 naman is 113.5 times 250 cube all over 12. Store natin kay B. Ayan. So, ganun lang. 240 times 310 cube all over 12. Shift store A. Ay, ano ulit? 240 times 310 cube all over 12. Shift store A. Ayan. Tapos, 113, nakikita ko ba? 113.5 times 250 cube all over 12. Ayan. Yung shift store kay B. So, ganun ulit. Mode 3-2. Tapos I over A lang ulit. So, A divided by 240 times 310. Tapos B, which is 113.5 divided by ay divided by 113.5 times 250. So, ganun lang ulit. 113.5 times 250. Kasi diba dalawang side siya? I1, I2, tsaka I3. I2. So, in this case, ang kukunin natin is yung mga centroid nila, 'di ba? So, kung mapansin natin itong shape na 'to, 'di ba ang center of gravity niya or yung gitna niya is 310 divided by 2. So, dito, ang distance niya, yung gitna niya, papunta rin dito sa pinakailalim natin, yung pinaka-x-axis natin. So, pare-parehas sila, 'di ba? So, nandito lahat ng centroid nila. So, pare-parehas sila ng value which is 155. So, for area, eto na dito na magkakatalo. Kasi kanina 'di ba lahat positive yung ano, yung ginawa nating sagot. So, in this case, kapag nagso-solve tayo ng inertia tapos nagso-solve tayo nung may binabawas dun sa original na shape natin, like in this example, yung red na rectangle natin, 'di ba binawasan natin siya ng mga hollow na points, etong shapes pala. So, yung mga binawas natin kailangan negative yung ilagay natin sa frequency. Ngayon, ano yung setback nito? Minsan kasi, may parts na kapag nag-solve ka nito, nagma-math error, lalo na kay Canon. Kay Casio kasi hindi yung masyadong problem eh. So, nagma-math error siya. Pero, tatry natin kung magma-math error pa rin siya o hindi. So, gawin natin. So, 240 times 310. Tapos, 113.5 times 250. Ayan. So, pag sinolve natin yung y-bar, so ganun lang ulit, CA or AC, and then apps, S-bar, tapos y-bar, dapat ang sagot din nito is 155. Ayan. So, shift, store, ganun ulit, sa y. Kasi nakuha natin si y-bar, di ba? Tapos, balik ulit tayo kay apps, and then data. Tulad nung sinabi ko, yung nakasulat kay y, to subtract mo lang din ang in-store mo sa y. So, 155 minus, hala, 155 minus, hala, ayaw niya. Ulit. 155 minus y. Ayan. So, 155 minus y. And then, 155 minus y. So, mapansin mo, lahat siya 0 na. So, ito, sorry, balikan natin. Di ko pala siya na negative. 28375. Negative 28375. Ayan, sorry. Negative siya. Pero wala naman siya kinalaman sa pagkuha ng y-bar kanina kasi hindi naman nakaka-apekto yung frequency doon. So, in this case, ayun na, pag tinry ulit natin, di ba? Ah,
Ano yun, yung kukunin natin yung summation, 'di ba? Yung summation ng x plus summation ng y squared. So CA, apps, and then summation ng x plus summation ng y squared. Ayan. Kung mapansin natin, same lang yung sagot. So 300.247. Kuha yun? So, minsan kasi may mga method na mag-e-error siya. Hindi ko lang alam kung kapag may mga circle na sinusubtract, ganyan, nag-e-error na siya minsan. So, in this case, hindi naman. So, nakuha na natin siya. So, madali na lang ulit. Ganun lang din yung gagawin dun sa mga next parts. Ngayon, mayroon pa akong isang ituturo na technique kapag ganitong figure. Symmetrical siya at tapos, kung mapansin natin, symmetrical lahat yung flange sa taas at sa baba. Okay? So, ang gagawin lang natin, kung mapansin natin, balik tayo dito, CA, and then data. Kung mapapansin natin, tinan mo yung mga Y natin, 'di ba zero lahat siya? Ibig sabihin kasi nun, yung mga centroids ng mga shapes, etong pinakamalaki, tapos yung dalawang binawas natin, yung centroid kasi niya is nandun mismo kung nasan yung Y bar. Okay? Since nandun mismo kung nasan yung Y bar siya, ibig sabihin wala tayong gagawing transfer formula. Ibig sabihin yung AB squared na ginagawa natin is mag-zero siya kasi yung D na value doon is magiging zero, 'di ba? So technically, parang ang ginawa lang diyan is pinag-add lahat nung inertia ng mga shapes na 'to. Gets? So ibig sabihin ang ginawa lang nila ganito, inertia netong malaki, yung rectangle, minus yung inertia neto at saka inertia neto. So i-prove natin 'yan. So mode 1 ulit. Ngayon, 'di ba may in-store tayong values, si I1 tsaka I2 and I3. So gawin natin 'yon tulad ng sinabi ko. 'Di ba si I1 inertia nung rectangle. Si I2 and I3 inertia nung dalawang butas na rectangle. Okay? So gawin natin yung sinabi ko na kapag sinubtract to, dapat equal din yung magiging sagot niya. 300.247 din dapat. Okay? So, shift ay alpha A, ayan, siya si I1, 'di ba? So, minus, kasi subtract natin yung dalawang area eh. So, minus 2 times. So, pwede naman nating hindi na ilagay ng parenthesis. So, 2 times B. Okay? Kasi sa B siya nakasulat eh. Ay nakastore eh. So, dapat yung sagot daw nito is also equal dun sa nakuha nating IX. So, yan. See? Kuha nyo? So, 300.247. So, ang ginawa lang natin, parang kinuha lang to and then sinubtract si I2 and I3. Kuha yun? So, yung calculator na technique na tinuturo ko, magagawa mo pa rin naman siya lahat, 'di ba, yung sa first method natin and then yung first method natin yung in-add lahat ng shapes and then second method kinonsider natin yung as a whole and then sinubtract natin yung mga butas. And then yung last one is kung mapansin natin kapag inanalyze natin yung mismong shape, kung symmetrical siya, same kasi siya sa taas sa baba pati yung left and right niya. Tapos natsambahan pa na kung nasaan yung centroid nung mga shapes natin, yung malaking shape at saka yung dalawang binawas is nandun din mismo kung nasan yung Y bar. Ibig sabihin, wala tayong transfer formula. So, ganun lang ginawa. So, A minus dalawang B, which is yung I1 minus I2 and then I3. Kuha yun? So, I hope may natutunan kayo sa lecture video natin ngayon. So, ayun lang. If you have any questions, pwede nyo akong send ng PM or comment kayo dito sa video. So, yun lang. Thank you.